2020. Tayo po ngayon ay live dito po sa YouTube. Magandang hapon po sa bawat isa. At kasama na po natin sa YouTube live monitor si Brad Christopher Perez. Love you, bro, Eman. Salamat po muli sa kaunting kaalaman. Suma sa atin ang pag-ibigan, kapayapaan na nagmumula sa ating banal na Abay Yahweh. Love you all, mga sumusubaybay. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Love you too, bro. Sister Vivian Mana, magandang tanghali at gabi sa ating lahat. Sa iyo, Brad Eman, purihin si Abay Yahweh. Christina Juarez, good PM po sa lahat. Brad Wilfred Dedes, magandang gabi po, bro. At sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yahweh, purihin ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating banal na Abay Yahweh. Edmundo Umali, magandang gabi po sa lahat, purihin si Abay Yahweh. Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yahweh, purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay na Elohim na walang iba kundi si Abay Yahweh. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abay Yahweh. Sister Gina Makoko, magandang hapon po sa mga kapatiran sa assembly. Papi Yahweh, purihin po si Abay Yahweh. Brad Eman, magandang hapon din po. Brad Emiliano Umali Jr., kapurihan, kalwalatian, pasasalamat at karangalan para lamang sa nag-iisang Elohim at banal na Almighty na si Abay Yahweh. Mapagpalang hapon po sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan sa iyo, bro Eman. Ronaldo Mendoza from Qatar, salamat. Narinig ko na naman ang salita ni Abay Yahweh. Purihin siya, salamat. Brad Niño Dimitillar, magandang araw, bro. At sa lahat ng kapatid kay Abay Yahweh, purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. Magandang hapon, gabi, umaga, sa lahat po ng inaabot ng maliit na channel na ito. Subalit, nasa atin po ang makapangyarihan at tunay na Elohim, si Abay Yahweh. Ito ang ating unknown viewers, 4 ang ating thumbs up. At doon po sa ating GC, ay nandun din po si Brad Perez Christopher. Mga iniibig kong kapatid, kumusta na po kayong lahat? Pinagpalang araw po na naman po sumati na walang hanggang pag-iibigan at kapayapaan na mula sa ating banal na Abay Yahweh. Rosly Bandoho, andito na rin po si Sister Rosly Bandoho. Sister Vivian Bandoho Mana. At si Sister Lori Calderon, Loren Paulan Fernandez, at si Carlo Roll. Magandang gabi mga kapatid. Isang pagsasalo-salo na naman ng ating pakinggan mula sa Abay Yahweh. Papuri at pasalamat sa kanya. Vivian Bandoho Mana, live na tayo mga bro. Simulan na ang ating nag-uusap. Ayan. So, ayan. Ang ating pong inihandang paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa 2 Corinthians 6:4. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ng aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, Yahweh, sa maraming pagtitiis, sa mga kapigatian, sa mga pangailangan, sa mga paghihinagpis. Kinulang na hunong S. At kasama rin po natin si Sister Reverisa Shirley. Magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng kapatid kay Abay Yahweh, purihin at pasalamatan na nag-iisang makapangyarihang Abay Yahweh. Ito pong paksa natin ay hiniling ng isang kapatid, si Sister Christine Joy. Ayan. Siya po ang sabi po niya, ito yung kagabi pa po eh. Good evening po, bro. Ask ko lang po na wala naman sinasabi ang kasultan, bawal ang magpagpit yung pang-ahit na sinasabi.
Di ko lang po alam kung saan ginagamit o nabigyan na po ng kulay ng mga reliyon. At saka yung nakatsinelas ka daw sa kapulungan o gawain kay Abay Hawa, di daw kaaya-aya, dapat daw nakasapatos. Sana bro, yung tungkol sa pananamit at buhok na nabigyang kulay ng mga bulaang pastor, maisiwalat ninyo sa bagong video. Salamat po. Yan si Sister Christine Joy. At kasama rin po natin si Brad Arnold Makoko. Magandang gabi sa lahat ng kapatiran kay Abay Hawa at sa iyo, Brad Eman. Magandang gabi, Brad Arnold Makoko. Ayan. Brad Fortunato Juarez, magandang gabi kay Abay Hawa at sa Assembly at ganon sa iyo, Brad Eman. So magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat. Gaya nga na sinasabi ko, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kasi yung inaabot po ng ating maliit na channel ay iba-ibang oras, iba-ibang lokasyon. Kaya inaabot po natin ang ating magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa bawat isa. Doon po sa ating mga unknown viewers na atin pong nakikita sa monitor ay kung kayo po man ay nasa ibang bansa, maraming pong salamat sa inyong oras na inilalagi sa kaunting oras na ito ng ating pong pag-aaral. At ganoon din si Sister Lori Calderon, mapagpalang hapon sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh. So ang tutugunan po natin ngayon ay hinggil po doon sa bawal ba yung naka-tsinelas? Ayan. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brother Manuel, at sa lahat ng aking mga kapatid sa kapulungan. Maging sa mga nanonood, purihin at pasalamatan si Abay Hawa, ang banal at makapangyarihan niyang pangalan sa lahat. Ayan. Joel Suela, good evening po. Salamat po kay Abay Hawa. Sana bigyan ng laging mapagpakumbaba. Okay. So, magbibigay po tayo ngayon ng comparison. Hinggil po doon sa katulad halimbawa ng pananamit. Ano ba yung naging pananamit ng unang siglo ng mga alagad? Sila ba ikatulad ng mga pastor, ministro, pari, na nakikita natin ngayon yung kanilang mga pananamit? Ano? Tingnan po natin yung pangyayari ng unang siglo at saka ngayon. 18th century, 19th century, 20th century, and then 21st century. Yan nga po yung ating kasalukuyan. Nakikita naman natin yung mga founder ng mga reliyon kung gaano ba sila manamit. Siyempre may mga comparison yan. Halimbawa, alam naman natin kung paanong magdamit ang isang manggagawa. Halimbawa, yung laborer ka ng isang construction, alam mo yung pananamit na dapat. Hindi pa naman ho siguro ako nakakita na nasa construction na naka-Amerikana. Matanong ko nga si Brad Alberto Palado. Bro, diyan ba sa Japan, yung bang nasa construction, naka-Amerikana? O yung mga maong na tinatawag na maong ho ba? Na kontra-init, na mahaba. Mahaba ang manggas. Tatanong ko lang kay Brad Alberto Palado. Ayan, para makita natin. At saka ho doon sa iba't ibang bansa, yun ho bang inyong mga manggagawa, halimbawa, construction worker, ano ho ba ang kanilang kalimitang kasuotan? So, binigyan natin ng comparison ha. Kasi natanong ni Sister Christine. At parang rin doon sa kaunawaan ng bawat isa. Kasi sabi niyo, sana bro, yung tungkol sa pananamit. Ayan. At buhok na nabigyang kulay ng mga bulaang pastor, maisiwalat ninyo sa bagong video. Rodelio Nava, magandang hapon po mga kapatid kay Abay Hawa at kay Brother Man, ang kapurihan, pagdakila at pasalamat sa nag-iisang banal at makapangyarihan na si Abay Hawa. 557. 20 ang ating viewers, 6 yung ating thumbs up. Sa madalit sabi po, pagka
tiningnan natin yung uri ng hanap buhay mo o trabaho mo, may kanya-kanyang designasyon mo eh. Halimbawa, kung ikaw ay mangingisda, naturalmente na yung damit pangingisda ang gamit mo. Di ba? O construction, ganun din. Kung engineer ka, iba rin ang kasuotan mo. Doktor ka, iba rin yung kasuotan mo. Di ba? Ngayon, ang titingnan namin dito, yung bang mangaral o ministro o yung pare. Halimbawa, katulad ng pare, yung kasuotan nila, saan ba yan kinuha? O yung mga ministro, yung mga pastor, yung mga founder ng mga reliyon. Makikita nyo, mga naka-Amerikano. Merong necktie, korbata, magagara ang bihis. So, titingnan natin, yan hubang mga apostol, nagbihis po ba ng kagaya ng pagbibihis ng mga ministro, pastor, pare, noong unang siglo? Titingnan na natin. At magkakaroon po tayo ng comparison para makita natin kasi mahalaga ito ayan. Lolita Corsiga, maganda na naman po ang paksa natin ngayon, bro. Opo, talagang maganda ho ito sapagkat makikita na natin ang mukha nitong mga mangaral na ito, nitong mga pastor na ito, nitong mga nangangaral na kasulatan. Ayan. Vivian Mana, sa Middle East po, syempre, dahil nga may batas sila na dapat nakabalot ang katawan at ulo. Ayan. So, diba, tama naman yung sinasabi ni Sister Vivian at siyempre talaga naman nakikita natin sa kanila. Ayan. O sigurado magkaiba dyan yung nagtatrabaho at saka yung tinatawag na owner. Emiliano Mali Jr., yung mga igorot sa atin, papasukin kaya sa simbahan ng iba't ibang reliyon kung yung katutubong kasuotan nila, ang susot nila. Sigurado hindi dahil una, hindi papasok yung mga yan diyan sa mga simbahan kasi meron silang kanila eh. Ayan. Vivian Mana, ganun din po sa Israel, ang mga religious mahaba ang damit. Ayan, ayan. Para makita natin. So, ibig sabihin, walang pinagkaiba nung unang siglo at saka ngayon, 20% mahaba rin yung damit. Teka. Rosly Bandoho, shalom po sa lahat ng mga kapatid at mga manonood ng live na ito, naway mabusog uli ang mga kaluluwa natin sa pag-aralan sa tulong ni Abay Hawa, we love you all. Alberto Palado, may nabibili pang trabaho, Brad. Kadalasan maluwag kapag paglabas ng trabaho. So, iba talaga ho yung kasuotan mo bilang isa kang trabador at saka yung kasuotan mo bilang isa kang nagpapatrabaho. Malaki ang pagkakaiba nila eh. So, ang atin hong tinatahak na pag-aaral ay hinggil po doon sa nangyari na kasuotan nila nung unang siglo at saka sa panahon natin ngayon. Lolita Corsiga, yan po kasi ang napag-usapan namin ng isa nating kapatid kagabi. Ayan. Milano Mali, sa India po, mga lalaki ay nakatapis na gaya ng mga babae. Dito sa atin, mahalay po kaya yun sa paningin ni Abay Hawa. Maganda rin yan. Lolita Corsiga, niloob po talaga ni Abay Hawa na maging paksa ngayon. So, para lang maintindihan natin yung, kasi may mga tanong na ganyan ho eh. Dito makikita natin yung palang mga ginagawa ngayon, itong mga mangaral ngayon, mga ministro at pastor, pare, ay mali pala. Kasi, ninyo basa muna ako doon sa 7:25 ng Lucas. Ang sabi doon, 24 muna. 7:24 ng Lucas, at nang mga kaalis na ang mga sugo ni Juan,
ay nagpasimula siyang magsalita tungkol kay Juan sa mga karamihan. Ano ang linabas ninyo upang mamasdan sa ila? Isang tambong inuuga ng hangin? Datapwat, ano ang linabas ninyo upang makita? Isang taong nararamta ng mga damit na masiselang. Masiselang? Narito, ang nagsisipanamit ng marilag at nangabubuhay sa pangmaselang ay nasa mga palasyo ng mga hari. Sa malaki ang pagkakaiba. Si Juan nananamit ng sa 3:4 ng Mateo. Yan natin, ha? Ano ba naging kasuotan ni Juan? Na isang propeta. Ha? Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo. At may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. Balat at ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pulutan. So kung ikukumpara natin yung si Juan na isang propeta, at si Elias, ganyan din ang pananamit ni Elias eh. Kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, mukhang hindi sila magpapanagpo. Kasi balahibo ng kamelyo, may isang pamigkis. Parang napakahalay tingnan. May kahabaan siya and then may pamigkis doon sa kanyang baywang. So, kung ikukumpara natin sa mga mangangaral ngayon, akalain nyo na sabihin na natin na, parang pulubi yan kung ikukumpara natin doon sa mga mangangaral. Ngayon, teka muna, Francisco Lopez, magandang gabi po sa inyong lahat. Emiliano Umali, may dress code po ba talaga sa paningin ni Abay Hawa? At di po ba pwedeng magpagupit ang mga babae? Gaano po ba dapat kahaba ang buhok ng babae para makalugod sa mata ni Abay Hawa? Kagabi kasi hindi na ako nakapag-sagot doon sa mga tanong. Bigla na nawalan tayo ng net na putol. Ayan. So, sige, bigyan ko muna tapusin ko muna ito, ang bahagyang ito, and then sagutin natin yung mga tanong ni Brad Milan. So, kung ikukumpara natin yung pananamit ni Juan, malayo sa mga pananamit ng mga mangangaral ngayon. Malayo. Kaya sinasabi niya yun daw mga nasa pangmaselan Sabi niya, si Juan nga ay may pananamit na balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pulutan. So, makikita natin, malaki ang pagkakaiba ng pananamit ni Juan sa pananamit ngayon. Kasi ngayon, makikita niyo sa mga naglalakihan sa iba't ibang panig na sa Amerika, yung mga mangaral, mga pastor dyan, at talagang magaganda ang bihis. Bukod sa Amerikana, may long sleeves pa yan sa loob. And then, bukod sa long sleeve, merong parang pinakasando pa yan. So, 3 susun. Samantalang itong si Juan, tsak, isa lang to. At naging si Hawa siya ay tsak, isa rin lang. Yung tunic na sinasabi ko. Isang suutan lang. Sa malaki na ang pagkakaiba nila. Saka isa pa, siya ay isang karpintero. Yung opisyo niya is isang karpintero. Sina Pedro ay mga mangisda. Kalimitan mo sa mga alagad, puro mga mangisda. 4 yata yung mangisda dyan. So kung kayo, ilalagay niyo yung bigay niyo lamang muna ng imahinasyon na kalimitan ho kasi nakaharap ni Yahweh siya ay puro mga mahihirap. Gamitin niyo yung imahinasyon niyo, ano ang naging bihis ng mga alagad nung panahon na yon? Sila ba ay katulad nitong mga mangangaral ngayon? Sila ba ay naging katulad ng mga founder ngayon? Na halos hindi mo pwedeng malapitan dahil dun sa bihis pa lang, halos hindi mo na, para bang nahihiya kang lapitan yung bihis pa lang nila. Kasi talaga hindi mo rin pati sila malalapitan sapagkat napakaraming mga bodyguard . Di ba?
Pero mahihiya kang lapitan. Kung ikaw mahirap, mahihiya kang lapitan itong mga ito. Itong mga founder ng reliyon. Ha? Kasi yung tipo, nung kanilang sinusot, tsak na mamamahalin yan. Yun lamang si Soriano, yung damit niya na laging nakaano siya. Makikita niyo yung klase ng kanyang bihis, tsak mamamahalin yan. Ano? Para makita lang natin. Kaya nga sabi natin, imagine natin. Ngayon, ang tanong niya, kasi, sabi niya, at saka yung nakachinelas ka daw sa kapulungan or gawain kay Bayawag, hindi daw kayaya, dapat daw nakasapatos. Si Yawa siya nakasandals, nakasandalyas. Ano? Eto, 3:11 ng Mateo, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating sa kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin at hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ano ba yung sandalyas? Sandals. Nakita na ba kayo? So, ano ito sinasabi nito mga mangaral na ito na hindi pwede yung nakatsinelas? Maaari Kasi ang nakikita na ngayon sa gaganda kasi ng simbahan at kapilya, siguro sa Catholic lang pwede yung mga nakatsinelas. Pero dun sa INC at saka sa Mormons, baka wala ho eh. Lahat talaga yan, mga nakasapatos talaga. Kasi mahihiya ka na pumasok dun sa kanilang templo or kapilya kung ikaw ay nakatsinelas. Kasi lahat ho ng mga miyembro ng mga yan, talagang puro mga nakabistiw yan. Mga nakabihis. Magagara talaga ang bihis ng mga yan. Para silang may dress code eh. Di ba? O, tingnan niyo, saksi ni Jehovah may dress code. Halos lahat ng kalalakihan, mga naka-long sleeves. Kababaihan naman, medyo mahaba yung kanilang mga palda. Ganun din naman ang Iglesia ni Cristo. ADD, ganun din, meron mga dress code sila eh. Oh. Ayun. So nakita na ngayon natin yung pagkakaiba nila. O, tuloy pa natin, ano? Yun ho kasing suot-suot ni Yahuashai ay tunic, chiton, at yun ho yung kalimitang sinusuot na makalagpas lamang noong tuhod. Hindi ho yung sa may ankle, na ito, malaki ang pagkakaiba pagka yung long tunics o istolay, Mark 12:38, ito yung sinusuot no mga may mga kaya. 12:38. Yan. Ito ho ay hanggang dun sa may bukong-bukong. Ayan. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, mga ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad ng may mahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. So magkaiba yung suot ni Yahuashai sa suot nitong mga nagtagapagturo o mga mangaral na mga eskriba. O katulad din dyan sa Israel. Di ba? Na mahaba. O katulad dito mga kaparian. Meron sinusuot sila na mahaba hanggang doon sa may bukong-bukong. Tama ba yun? Isa may malapit na sa paa. O yung tinatawag nating ankles. Ayan. Sa malaki ang pagkakaiba. Joel Suela, kahit po ba punit ang damit kung totoo ang yung pagmamahal kay Abayawa? Rosly Bandoho, samantala si Abayawa nakatingin sa puso at hindi sa panlabas na anyo.
Yan. Dadako tayo dyan. Inuuna lang natin. Yung sinasabi nila, ano ang pagkakaiba nung panahon, nung unang siglo at panahon natin sa panahon ngayon? Ano? Yan. Yung mangangaral noon at saka yung mangangaral ngayon. Talagang malaki ang pagkakaiba nila. Anong dahilan? Bakit malaki ang pagkakaiba? Una, hindi ho sila nandaya. Pakatandaan nyo na hindi sila nandaya doon sa mga kapatid. At gaya nga po nung sinasabi natin, imagine niyo ho na halos ang kausap ni Yahweh ay puro mga mahihirap. Teka, dito sa Lucas 6:20. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha. Di ba? Sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo kung kayo kapuotan ng mga tao at kung kayo ihiwalay nila at kayo alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yon at magsilukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo malaki sa langit sapagkat gayon din paraan ang ginawa ng kanilang magulang sa mga propeta. Halos ang kaharap niya ay mga mahihirap. Na-imagine nyo na po ba? Siguro kung magbibihis ka na katulad ng bihis ng mga mangangaral ngayon, nito mga bulaang mangangaral, mga sinungaling na mga ministro, makikita mo yung pagkakaiba. Bira mo, ang kakaharap mo, puro mga mahihirap, mga dukha. Tapos magbibihis ka ng bihis na katulad nila. Sabi ni Sister Lolita, tama po, mapang-uri po ba ang mata ni Abay Yahweh gaya ng mapang-uring mata ng mga tao? Malaki ang pagkakaiba. So, bago natin sagutin niya mga ako ni Brad Emiliano, tuloy ko muna So makikita natin na sabi niya, mapapalad kayong mga dukha. Tiningin niya yung kanyang itiningin niya yung kanyang mata doon sa kanyang mga alagad At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinasabi, mapapalad kayong mga dukha. Sa malaki ang pagkakaiba ng mahirap at sa mayaman. Kasi sa bihis pa lamang, makikita mo yung isang mayaman at saka isang mahirap. Naniniwala po ba kayo? Sa panlabas na nyo, sa panlabas pa lamang yung bihis. Malalaman nyo na kung yan ay isang mahirap o isang mayaman. Sa bihis pa lang, sa tindig. Malalaman mo na kaagad. E di lalo na kung may bodyguard. Di ba? Sa malaki ang pagkakaiba. Anong dahilan? Yun nga ho, katotohanan kasi yung dala nila noong unang siglo. Samantalang itong mga bulaang mangangaral na ito, itong mga ministro o pastor o yung pare, palibasa nga ay puro pandaraya sa kapwa, talaga nakapagbibihis sila. Nung mga, sabihin na natin, mga mamahaling damit, di ba doon sa Mateo 6:19-21? Merong binabanggit diyan. Yung pagkakaiba, yan, sabi niya ito ay Mateo 6:19. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So, malaki ang pagkakaiba, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira, kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw.
21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki. Hindi na nagpabagal, hindi na nagsusulit. Ito yung mga lilis. Kumbaga wala naman nag-aalaga sa kanila, pero ang gaganda ng mga bulaklak nila. Pero sabi niya, gayunmay sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man, sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagayak ng gaya ng isa sa mga ito. Diba yung mga lilis, wala namang dyan eh. Wala namang nag-aalaga, tumutubo na lang basta yan eh. Pero, nakikita yung mga bulaklak kung gaano kagaganda, violet, red, white. Ayan, si Sister Christine Joy Cariaga. Ayan. Siya po yung humiling nitong paksa na ito. Ayan, magandang gabi, Sister Christine Joy Cariaga. Magandang gabi po, Bro Emmanuel, sa ngalan ni Bayawa, na nag-iisang Diyos na buhay. Tama po kayo, bro. Nabigyan na ng kulay ang kapulungan ng mga bulaang reliyon. Siya po yung nag-request nitong ating pinapaksa. Para doon sa kaalaman ng marami. Siyempre, nagiging katanungan din niya ng iba. Ano ba pagkakaiba ng mga mangangaral noon at saka mangangaral ngayon? Yan. Shirley Abrera, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Bayawan. Naturalmente, may dahilan bakit sila nakapagbihis ng ganun kagagara. Pero sabi niya, kahit si Solomon sa kanyang karangalan, hindi nakapagbihis. Nakatulad ng mga lilis. Na sariwa ngayon, bukas igagatong, pero ang gaganda ng kanyang mga bulaklak. Ayan. Sister Chris Junker, muli isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahweh. Gayon din sa iyo, Brademan, at sa lahat po ng manunood at sumusubaybay, purihin si Abayawa. Magandang gabi, Sister Chris Junker. Ayun. So, meron na tayong comparison, Si Juan, iba yung damit. Balahibo ng kamelyo, and then may katad. Kung titingnan natin, uuriin natin sa mga suot ng mga mangaral ngayon, mistulang yagit si Juan. Hindi ba? Mistula siyang yagit eh. Ayan. Yun naman mga alagad. Halimbawa, katulad ni Pablo. Ayan. Ano tayo ngayon para naman makita natin. Kasi mahalaga ho ito. Ayan. Sabi kasi doon sa 2 Corinthians 6:4, sabi niya, datapwat sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ng aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos o ni Yahweh. Sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis. Nakita po ba ninyo yung sinasabi niya? Ulitin ko po. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ng aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos. Maraming pagtitiis sa mga kapigatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghinagpis. Tanong, yun po bang mga mangangaral, ministro, pastor, pare, na nagbibihis ng maririlag na damit, na nakikita natin ngayon, sila ba'y nakatulad ng naranasan nila Pablo? Hindi. Nakatulad ng naranasan nila Pablo? Hindi. Hindi kailanman nila naranasan yung mga bagay na nangyari sa mga alagad. No. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad, at sa lahat ng kapatid sa Assembly. Salamat at rin ang nag-iisang Abayawa sa puso natin. Grandiliano, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh at sa iyo din po, Brad Eman. Yan, magandang gabi ho sa inyo lahat.
Ayan o. Sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pa kunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng mga sandata ng katuwiran, sa kanan at sa kaliwa. Sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat. Waring hindi kilala, gayon may kilalang mabuti, tulad sa naghihingalo, at narito kami na nabubuhay, gaya ng mga pinarusahan at hindi pinapatay. Tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangangalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami. Gaya ng walang anumang pag-ari, gayon may meron ng lahat ng mga bagay. Ano ang pagkakaiba? Malaki. Hindi naman sila nanamit na katulad ng pananamit ng mga founder ng reliyon. Hindi ba? Oh. Yan natin. Second Corinthians 4:8, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi Second Corinthians 4:8, sa peace, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Oh? Nangagigipit, sabi niya. Oh. Kasi kung ikaw ay merong yaman na nakatulad ng mga nangangaral ngayon, hindi mo mararanasan yung salitang nangagigipit. Di ba? Kasi pagka may yaman ka, halimbawa, katulad ng mga relihiyon ngayon na talagang milyon ang halaga ng kanilang mga kapilya, simbahan, paano ka pa magigipit na katulad ng nangyari sa mga alagad noong unang siglo? Walang ganyan. Oh, sila nga, hindi nga nakapagpatayo ng kahit isang maliit na kapilya man lamang. Anong dahilan? Ba't ganon? May dahilan ba? Kasi nga hindi ko sila mandaraya eh. Di ba? Hindi sila mandaraya na katulad ng mga mangangaral ngayon. Tingnan ninyo itong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto 4:11. Unang siglo ito ito isinulat ni Pablo, unang siglo. Nangangaral na siya. Nakapagsulat na siya. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Wala kaming tiyak na tahanan. Katulad din ng master na isang mahirap na nagtatravel place to place. So makikita nyo rito yung gawa nila. Na hindi katulad ng mga nangangaral ngayon. Hindi ba? Si Yahweh, mahirap. Walang kahiligan man lamang ng kanyang ulo. Samantalang yung mga nangangaral ngayon, talagang makikita mo ang kanilang sentral. Yung iba nga nasa abroad pa na pinadadalhan ng mga miyembro ng kanyang kinakain at ipinangluluho ng mga sasakyan. Ganon din sa atin, dito sa atin. Diyo ba? Sa malaki ang pagkakaiba, mga kapatid. Hanggang sa oras na ito kami
nangagugutom, kami mga hubad, mga tinampal. Randiliano, si Bad Eli lang laging gipit, kuno, laging nadaing sa iglesia niya. Di ba? At saka galing nilang manghingi. Pero mo, nakapagsasalita siya ng harap-harapan. Natulungan ninyo ako. Ha? Ibig sabihin talagang wala silang Diyos. Di ba? Kasi nagsasalita ka doon sa mga karamihan na sinasabi mo na tulungan. Siya mismo nagsasalita, hindi ibang tao, siya. Nanghihingi. Hindi lang nanghihingi, nagtuturo pa. O, si kapatid, o, 1 milyon yan ha. O, si kapatid, o, 1 milyon yan ha. O, si kapatid, o, 2 milyon yan ha. Hindi lang siya nanghihingi, nagtuturo pa. O, saan ka pa? O, hindi ba isang sabi nga natin ay bula ang mangangaral. Ha? Binakita natin ngayon. Malaki ang pagkakaiba nila. Yung nangaral ng unang siglo ay mahihirap. Kasi kinakailangan meron pang magbigay. Dito mayaman na yung mga founder. Hindi ba? Tinan niyo dito sa 8:3 ng Lucas. Ito yung nangyari sa kanila nung una eh. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang marami na ipinaglingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Talagang may mga nagbigay sa kanila. Hindi hinihingi yan ha. May nagbigay. Ayan. Rodelio na ba? Brad, yung pag-ayuno po, dapat bang gawin pa ng kapulungan? Salamat po, Brad. Marami na akong tanong na hindi nasasagot ha. Teka. Konti pa. So malaki ang pagkakaiba ha. Yung mga ngaral ng una, mahirap. Hanggang sa umabot kay Pablo. At hanggang sa umabot sa panahon natin. Bakit? Anong dahilan? Kasi itinuturo nila yung katotohanan ng kasulatan, hindi kasinungalingan. Kaya kung ano yung inabot ni Yahweh nung panahon siya nangangaral, ganon din ang inabot ng mga mangaral, ng mga alagad. Ganon din ang inabot ni Pablo. At ganon din sa panahon natin. Talagang walang pag-asa sila na maging katulad ng mga relihiyon. Ayan, sagutin na natin. May dress code ba? Wala. Sa relihiyon kasi, yung sinasabi ni Sister na nakatsinelas, hindi po pwede. Kasama na rin po natin si Brad Nel Umali. Magandang gabi po sa mga kapatid kay Bayawa. Sala yun. Kasi nga, parang lumalabas ngayon yung inyong simbahan pang mayaman lang. Hindi po pwedeng mahirap. Hindi ba? Kasi pagka nakatsinelas na, hindi na pwedeng pumasok. O di, pang mayaman lang. Kasi, paano kung wala kang kakayahan bumili ng sapatos man lang? O di, pang mayaman lang yan, yung inyong iglesia o reliyon o simbahan. Di ba? May dress code ba? Wala. Ano pa? Ano pa yung mga tanong? Mapang-uri po ba ang mata ni Abay Yahweh gaya ng mapag-uring mata ng mga tao? Hindi. Magkaiba. Kasi sa tao, ang tinitingnan panlabas. Si Abay Yahweh, pangloob. Alin? Puso. Doon siya nakatingin. Hindi sa panglabas. Kasi ang tao, puro panlabas. Kinakailangan, pagsamba mo mag-ara yung damit mo.
Kasi ang pinagtitinginan ng marami, yung suot. Hindi niyo ba napapansin na pagka ikaw ay pumapasok sa simbahan, makikita niyo ang tingin doon sa suot. At saka isa pa, nakakahiyang magsuot ng medyo punit-punit sapagkat yung pupuntahan mo ay napakagandang simbahan, napakagandang kapilya. Pagkatapos, pupunta ka ron, nakatsinelas ka, ay baka harangin ka ng gwardya. Tsak na harangin ka ng gwardya eh. Kasi may gwardya ho yung mga yan. Sa Katoliko lang yata ang wala. Pero sa ADD meron. INC meron. Yung kay Kibuli meron din. Sa JIL wala. Nakapasok ako dyan eh. Hewan ko lang ngayon kaya pagka ikaw nakatsinelas, hindi ka na makakapasok. Kaya pagka ikaw nakatsinelas, hindi ka na makakapasok. Bakit ka? Tingnan ninyo. Sa unang Samuel 16:7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakbil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa puso. But Yahweh said to Shemuel, do not look at his appearance or the height of his stature, because I have refused him. For not as man sees, for man look at the eyes, but Yahweh looks at the heart. Sa puso nakatingin si Abba Yahweh, hindi sa panlabas. Kaya malaki ang pagkakaiba ng kapulungan, assembly sa church. Malaki ang pagkakaiba. Yun ang tinatanong ni Brad Rodelio Nava, yung pag-aayuno po, dapat po bang gawin ng kapatiran? Salamat po, Brad. Hindi tayo magiging gaya-gaya sa mga relihiyon. Saka bakit pa? Ano ba ang ipag-aayuno pa? Kung nananahan na sa iyo si Abba Yahweh. Hindi ba? Ayan. Joel Suela, Brad Eman, ang pista po ba ng libadura dapat po? Salamat po, pasensya na po, maraming ka na. Hindi na po dapat, Brad Joel Suela. Hindi na po. Mga ginanap na po yan ni Yahweh nung siya'y nasa laman. So, ibig sabihin, kung nasa iyo na si Yahweh o si Abba Yahweh, bakit pa? So, wala na hong lahat yan. Yung sinasabi nilang bautismo, paghuhugasan ng paa, yung sinasabi nilang pagkain ng tinapay na walang libadura, yung mga syupar na yan, wala na po yan. Tapos na yan eh. Kompleto ka na. You are complete with Him. So anong gagawin na lang natin? Di ba? Mananampalataya, susunod ka na lamang kay Yahweh. Napakadali nga ho eh, kung tutuusin. Milano Mali, hindi ka papasukin bro pagka nakachinelas at naka-short pants sa INC. Ayun. Maliwanag ka na. Hindi ka papasukin pagka nakachinelas, naka-short pants sa INC. Balakino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh and to Bro Emmanuel. So malaki ang pagkakaiba. Ang nasundan po natin ay yung kasulatan. Hindi tumitingin si Abba Yahweh sa panglabas na katulad ng ginagawa ng mga tao o relihiyon. Ang tingin ni Abba Yahweh ay puso. Gaano ba kaganda ang sinusuot mo tuwing pagsamba, pagsimba? Magkano ang halaga ng isang tindig? 5,000, 10,000, 15,000? Magmula sa pang-itaas, pang-ibaba, sapatos. Diba? Wala yan. Hindi tinitingnan ni Abba Yahweh yan. Puso. Ano ba yung nasa puso mo? Baka yung nasa puso mo ay pandaraya, kasinungalingan, pagkapuot. Wala yan. Wala yung, yung 15,000 mong tindig. Emiliano Mali, gaano kahaba dapat ang buhok ng babae? Sa kasulatan, wala. Sinasabi kung gaano kaikli, kung gaano kahaba.
Sinasabi sa kasulatan, yung puso ang tinitingnan, hindi yung panlabas. Wala sa panlabas eh. Oh? Yan ninyo. Sabi ni Job, ikaw ba may mga matang laman o nakakita ka bang gaya ng pagkakita ng tao? Tinan niya. Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Si Abayawa, sapagkat kung paano ang langit at lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Di ba? Lucas 16:15, at sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Oh, puso ang tinitingnan ni Abayawa. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Di ba? Unang Pedro 3:4, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Mahalaga ba yung suot mo kay Abayawa? Wala. Yung puso mo, yun ang tinitingnan niya, hindi yung panglabas mo. Sapagkat pwedeng maraming makita ang tao sa panlabas. Maraming tao kagalang-galang sa panlabas. Pero subukan mong pagsalitain. Subukin mong pagbukahin ng bibig. Ang gagara ng suot. Pero palamura. Palabintangin, mamamatay tao. Ay, ito na. Hindi ba? O magaganda suot niyan. Rosly Bando ay talagang napakasama ng tao. Grabe. Tulad dito, mga damit ang tinitingnan. May pangalan pa ha. Hindi makapunta ng church kung hindi naka-makeup ang mga babae. Yan ay tinuro ng reliyon at saka yun na nga, yung naging pattern. Yan hong ginagawa ng mga simbahan, church, iglesia ngayon, pattern niya nung unang siglo pa. Nakita nyo, ibig pagpugayan sa mga pamilyahan, naglalakad ng mahahabang damit. Talagang nagpapapansin. Kapansin-pansin. Hindi ba? Ay, marami naman na nagsisimba na ipinagmamagaralan yung kanyang mga damit. Sige nga. Hindi ba? Marami kaya ka lang sumisimba bago yung sapatos mo. Ipinagmamagara mo yung magandang buhok mo. Pinagmamaganda mo yung iyong pangitaas. Hindi naman talaga dahil sa Diyos. Naranasan ko rin naman yan, mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng makapagkaila sino man. Kasi dinaanan ko yan nagdaan din ako dyan. Kaya nasasabi ko, na nakapapasok ako sa simbahan noong mga panahon na yon, bago yung aking pantalon, bago yung aking polo, bago yung aking sapatos. Ay, garang-garaho ko nun. Hindi ba? Ayan. Rosel Bando, hindi ka makakatayo sa pulpito kung hindi ka nag-iika po ang sakit ng pinagpapagawa ni Brad. Ninyo Dimitillar, mga reliyon is current version lang ng mga reliyon ng mga pariseo at eskriba. Yes. Sila yung sumagisag sa mga eskriba at pariseo sa Doseo noong unang siglo. Milano Mali, honorary nga ang tawag pero sila ang magnanakaw at nagpapahirap sa mga tao. Your Honor,
Tama yan. Sila yung nagnanakaw, sila yung nagpapahirap, sila yung mga sinungaling. Sila yan. Nakita na natin yung pagkakaiba ng kapulungan nung unang siglo at saka sa ngayon. Di ba? Tatandaan ho natin, di ba sinabi doon? So, panglabas. Sabi ho dito sa unang Hari 8:39, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at ikaw ay magpatawad at gumawa at gumanti ka sa bawat tao ayon sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natataho sapagkat ikaw lamang ang nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga anak ng tao. Wala sa panlabas ang pagtingin ni Abayawa. Nasa puso. Yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao, doon siya tumitingin. Kasi ang bagay lang na nakikita ng mga tao, panlabas. Nahatulan ka na sa panlabas na anyo pa lang sa tao. Fortunato Juarez, pag ganun, Brad, na hindi nila papasukin sa iglesia, hindi nila nasusunod na ibigin mo ang iyong kapwa at pakainin ng iyong kaaway. Wala namang espiritu sila, bro, Fortunato Juarez. Kaya kung halimbawa man na hindi nila papasukin, yun yung kanilang natural bilang mga walang espiritu. Walang iniwan niya sa mga hayop. Di ba ang hayop, yung aso, subukan ninyo. Magpakain ka ng aso. Galawin mo yung kinakain niya. Tingnan kung hindi kayo sunggaban. Ikaw na yung nagpapakain sa kanya. Ayan. Mistulang hayop. Di ba? Maraming nag-aalagang mga pet. Tingnan niyo yung mga pet na inilagaan nila. Minsan sila yung nakasasakit dun sa nag-alaga sa kanila. Bakit ganon? Walang isip. Hindi ba? Kasi kung may isip ka, ba't mo gaganon yung nagpapakain sa'yo? Sarili yung ganon din Wala silang pakailam dun sa nagpapakain sa kanila, basta sila busog. Nagturo ba sila talaga ng kaligtasan sa kasalanan? Hindi ho Ang itinuro nilang kaligtasan sa impyerno. Hindi ba? Hindi sa kaligtasan. Sa kasalanan. Kasi sa kanila, meron pang tinatawag na grace pagkatapos ng mamatay. Baka ang wika. Naku, ano yung baka ang wika? Pinapaasa mo sa mali? Yan. Yan ang reliyon. Hindi ba? So, gaya na sinasabi ni Brad Fortunato, ano lang mo yan, bro? Natural sa kanila yan. Pero mo, nakatsinelas, hindi papasukin. Mahirap. Di ba nangyari ho yan? May kinukwento ko sa inyo libing ng patay at saka libing ng mayaman. Yung patay nasa labas ng simbahan. Wala ko kasing pambayad kay Father. Yung mayaman may 3-5, nakapasok. May misa pa. May bas-bas pa. Di ba? Yan yung pagkakaiba ng reliyon. Pag mahirap ka, hindi ka makakapasok sa simbahan. Doon ka lang sa labas. Wala ka pang batingaw. Samantalang kung ikaw ay mayaman, nakapagbayad ka na kay Father, may batingaw pa yan. Habang inilalabas yung kabaong mo, ay panay naman ang taginting ng kalembang. Hindi nyo dimitilya. Bro, ask ko lang po, yan bang sinabi ni Yahweh na ibigin mo ang iyong kapwa? Sinong pinapatungkulan yan, bro, na kapwa ang kapatiran sa kapulungan ang tao kahit sa labas ng kapulungan po? Magandang tanong yan.
Tingnan natin ha. Hayaan yung sagutin to noong ito yung nakalagay doon sa Mateo. Sabi niya, sa 25:35, 25:34, kung magkagisasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, at ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad ako, o naging hubad, at inyo akong pinarantan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagay sasagutin siya ng mga matuwid, na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin, o nauhaw, at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? Hubad at pinarantan ka. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at binalaw ka namin? Siguro sasabihin ng bawat isa, hindi ba yan yung kapwa? 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Tama ba, bro? Ninyo Dimitilla? Yung palang kapwa doon, sabi niya, ulitin ko. Kasi sabi niya, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang nauhaw? Pinainom ka. Ayan. Simple naging sagot niya eh. Ayan o. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Ayan. Ito naman yung nasa kaliwa. 41. Kung magkakasasabihin naman niya sa nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, ay yung mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan ay nihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinarantan, may sakit na nasa bilangguan. Hindi ako dinalaw. Kung magkagay sila na may magsisagot at magsisipagsali, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan? Ito yung mga hindi naligtas sa kasalanan, o hubad o may sakit o nasa bilangguan, ay hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magay sila sasagutin niya, nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi nyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito yung mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. So meaning, yung kapwa, ayan, alam na. O yun, nasa kapulungan. Kasi nga, di ba, yung nasa labas mga patay, sila yung nasa mundo ng mga patay. Ayan. Milyana Umali, sino ba ang mga naka-coat and tie o mga naka-Amerikana? Di ba't sila ang mga mangaral na napakatao sa pera? Bilarde, Badeli, Manalo, at mga ministro niya, Kibuloy at halos lahat ng mangaral. Tama yan. Tama yung inyong nakita. Ayan. So maliwanag na sila, yung mga naka-coat and tie, ng mga naka-Amerikana. Kaya nga inuna natin eh. Ano ba yung kalagayan ni Yahweh ng mga alagad ni Pablo noong unang siglo? Inuna natin yung mga bihis. Siyempre, pagka bihis ka ng manggagawa o bihis ka ng isang mangisda, isa kang karpentero, magkaiba yung bihis ng isang lawyer.
isang doktor. Magkakaiba yung bihis ng mga yan. Di ba? Malaki ang pagkakaiba nila. So alam natin, pagka lawyer, palibasa may pera ka, makabibili ka noong bihis mo. Ganon din naman yung mga doktor. Kasi kung ikaw ay isang mangingisda at magbibihis ka ng isang Amerikana, para namang hindi ata tamang bihis yun. Hindi ba? Oh. Isa kang karpintero, magbibihis ka ng Amerikana, parang hindi naman yata tama. Ayun katulad ng bihis ni Juan. Katulad ng bihis ni Elias. Hindi ba? Mga propeta yon, mga lingkod ni Abayhawa. Sa malaki ang pagkakaiba. So makikita lang natin doon sa panlabas na anyo, ito yung mga sinungaling, ito yung mga hindi. Sino yung mga sinungaling? Yung mga naka-coat and tie. Bakit sila naka-coat and tie? Anong dahilan? Di ba? Sila yung sagisag ng mga eskriba para sa iyo noong unang siglo. Na mga makahabang tuniko o tunika. Ayan. Sabi ni Brad Nino Dimitilla, salamat bro at lalo na kay Abayhawa at ating naunawaan. Lolita Corsiga, tama po. Susunod na lang po tayo kay Abayhawa. Ayan. Sa maliwanag ko ayan, Sister Christine Joy. Ayan. So, ibig sabihin kung bawal yung nakatsinelas, papasok ka doon sa isang simbahan, so may diskriminasyon. Pagka mahirap ka, hindi ka po pwede. Ibig sabihin, may pinipili pala si Abayhawa. Pagka mahirap ka, hindi ka pwede. Pag mayaman ka, sige, pasok ka sa kaharian. Ganun po ba yun? Hindi Pero sinasabi niya, mapapalad kayo mga dukha sa mga alagad. Kabaliktaran na. Tapos sabi doon sa mga kapatid ng mga mayayaman, pinagsabihan niya Hindi ba? Tingnan nga natin. Sa unang Tesay 17, ito ay kapatid kapatid sa pananampalataya. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Kontra mo sa sarili. Di ba? Halimbawa, kapatid na mayaman, yun ang payo ni Pablo na sinulat niya kay Timoteo. Huwag ang wikang magsipagmataas ang pag-iisip. Sa mga kapatid sa mayaman, hindi yan mayaman ng sanlibutan. Mga kapatid yan. Na ano? Ang mayaman sa sanglibutang ito ay pagwilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating kagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanaman sa buhay na tunay na buhay. Di ba sinabi ko nung isang araw yan? Huwag tayo mag-invest sa lupang ito. Hindi ba? Iba lang ang makikinabang yan. Paano ba tayo mag-invest? Yun lamang kung makapagbalita ka nung bagay na spiritual. Nag-i-invest ka nun. Di ba? Nag-iimpo ka ng yaman spiritually. Di ba?
Lolita Consiga, yan po ang katuwiran ng mga member sa reliyon. Nasa puso daw po. Kaya oklan daw po silang magsuot ng malalaswang pananamit. Kaya pwede daw po silang magsuot na hanggang hita. Sa laho kasi once na gano'n na ang iyong katuwiran, siyempre pansinin ka na, lalo sa kababaihan. Kasi iba yung mananampalataya ka sa hindi. Di ba? 6:58 na po ang oras. Ba, ay napakadali ng oras. 1 oras at 10 minuto, 56 segundos. 27 po yung ating unknown viewers, siyam yung ating thumbs up. Maliwanag ko mga kapatid. So, anong pagkakaiba nila? Malaki. Hindi ko kasi sila nandaya, hindi sila nagsinungaling, hindi nila dinaya yung mga kapatid. Di ba? Kaya hindi sila makapagsuot ng mga maririlag na katulad ng sinusuot ng mga mangangaral na yun. Pero mo, magkano isang tindig? Meron niyo itong sabi niya, bagamat mga sinisira ang puri, aming pinamamanikan kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan. So, ang lahat ng mga bagay ang gawin. Hanggang sa oras na ito, nangagugutom kami, nanguhubad, tinampal at wala kami tiyak ng kahanan. Hindi ba? Otso 20 namatay at sinabi sa kanya ni Yahweh, may mga lungga ang mga sora, may mga pugad ang mga ibon sa langit, datapot ang anak ng tao, walang kahiligan ang kanyang ulo. Hindi ka naman po kasi makapagpapagawa ng mararangiyang katedral, simbahan, or kapilya kung kasulatan lamang ang pinangangaral mo. Hindi, wala, imposible yun. Napaka-imposible na makapagpagawa ka ng daang milyong bahay-sambahan kung ang ipinangaral mo yung katotohanan. Kasi sila nga nangaral ng katotohanan eh. Di ba? O nakapagpagaling pa ng mga may sakit, nakapagpabangon pa ng mga may patay, nakapaglinis ng mga may ketong. Pero kahit ni isang simbahan, wala silang naipatayo eh. Kahit sa maliit na kapilya man lamang, wala silang naipatayo eh. Hindi ba? Bakit? Anong dahilan? So maliwanag na, kaya ka nakapagpatayo ng daang milyon at milyong-milyong halaga, nandaya ka. Nagsinungaling ka. Marami kang niloko. Niloko mo yung sarili mong mga kapatid. Dinaya mo yung mga sinasabi mong mga kapatid. Kapatid sa laman, kapatid sa pananampalataya. Kasi kalimitan sa ganyan, lalo na yung mga mangaral, pastor, ministro, pare, karay-karay nila yung buong pamilya nila. Halimbawa, pare ka, ay, kilala-kilala ka. Bakit? Lalo na doon sa mga katoliko, pagka ikaw ay naging pare, may bida ka. Pero mo, merong isang pare na naglilingkod sa Diyos. Ay, mahal na mahal nila pagka tinawag kang father. Pero yung pala, manluloko, mandaraya. Hindi ba? Ang ipinangangaral, kukuha sa kasulatan, and then, yung kanyang opinion na. Di ang daming naloko. Kaya sabi nga, hindi ka makapagpapatayo. Kung kasulatan ang sinunod mo, walang wala ni sa hinagap na makapagpapatayo ka ng isang daang milyon or milyong-milyon na panambahan. Makabibili ka ng lupa na pagkarami-rami. O
O tanongin niyo yung mga founder na yan kung gaano kararaming mga property ang meron sila. Sige, halugugin niyo yung mga founder na yan. Kung gaano kararaming yaman meron sila. O lahat ng mga nagtayo magsipag-reliyon dito, tingnan ninyo. Para magkaroon ka ng isang TV station, napakayaman mo. Milyon ang mga pinag-uusapan dyan. O tingnan ninyo, sino yung meron mga TV station dito? Radio station, sino? Mga reliyon na. Catholic, ABD, INC, Kibuloy, Bilarde, puro puro mga nasa reliyon yung mga yan. Bakit sila nakabili ng pagkarami-rami mga property o properties? Dahil sa pandalaya. New ba? Talaga ho ganun. Kumbaga, pinagandaan nila yung mundong ito, tinanggap na nila yung sa kanila ganti. Ayan. Mukhang, teka muna, Brad Emiliano, meron pa ba? Meron ba akong hindi nasagot? Meron pa ba? Meron ba akong hindi nasagot? Tingnan natin at baka meron pa tayong hindi nasagot dito. Ayan. Ayan, Villanueva, Zoe TV. Kaya nga, ibig sabihin, lahat ng mga founder ng reliyon, sila yung meron mga TV station, radio station. Di ba? Saan sila kumuha na para ipambili? Ayan. Di ba sa pandaraya? Kasi kung hindi sila ng daya, wala. Kaya, nung unang siglo, si Yahweh walang kahiligan ng ulo, ganun din yung mga alagad. Naturalmente, yung master, si Yahweh, si Abay Yahweh, nung siya nakitulad sa tao, wala. Naturalmente, lahat ng kanyang tinawag at namamangaral, talagang wala ho. Tingnan ko lang po doon sa GC natin, baka meron silang okay, wala na. Ayan. So, 7:05 na po mga kapatid. Nakagamit na tayo ng 1 oras, 18 minuto, 3 segundo. Ayan. 25 po yung ating viewers. Ang thumbs up po natin ay siyam. Ayan. Rodelio Naba, napakabuti ni Abay Yahweh. Salamat sa hain na mula sa katotohanan. Napakasarap makinig sa aral ni Abay Yahweh na walang daya, tagos sa puso. Iyan po ay talagang puro. Walang daya. Kasi galing sa kasulatan . Malaki ang pagkakaiba ng mga mangangaral ng unang siglo sa panahon natin. Sabi ko nga, kung hindi pa dahil doon sa pagbibigay ng mga kababaihan, kalimitan puro kababaihan yun. Hindi ba? Ayan. Look. May mga kalalakin kasi katulad halimbawa ni Joseng Tagaramataya. 8:3 ng Lucas at si Juan na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes at sana at iba pang marami na ipinaglingkod sa kanilang tinatangkilik. Ayan. Tingnan nga natin. Kumpara nga natin. Ayan. Ito ay nakalagay dun sa ABP . Ang ginamit ay subsistence na ang ibig sabihin ay hopar chonta o konta. As noun, things extant or in hand. That is property or possessions. Pero mo yun yung kanilang pag-aari or yung kanilang possession, goods. That which one has. Things which one possesseth. Substance that has. Ito yung nangyari noong unang siglo .
Ayan. Hindi ko binasa yon para gawin. Hindi ho. Ipinakikita lang natin na nung unang siglo, doon sa pangangaral ni Yahushua at ng mga alagad, meron talaga na nagkaloob ng kanilang mga substance, kumbaga. Ayan. Na hindi naman nila ipinanghihingi. Ano? Ayan. Dito, kakaiba. Talagang dito, wala na. Hindi na tinakpan yung kanilang, ang sabi nga ho ay, wala na silang hiya. wala na silang hiya. Nawala na yung hiya. Kaya nga pagka yan binigla mo, hindi naman masamang sabihin yung salitang walang hiya. Ang ibig sabihin lang, wala na silang hiya. Nawala na yung hiya. Na biniglan mo lang ng mabilisang pagbigkas, sila ay walang hiya. Yung pala, wala na silang hiya. Hindi na nahihiya. Meron mo, manghihingi ka. Mga kapatid, siya naman yung gumawa ng problema. Hindi ba? Nangutang na nangutang. At pagkatapos, noong siguro sinisingil na, eto na ngayon, manghihingi na doon sa mga miyembro. Tapos mangangatok. Si Bad Eli, idinimanda. Ayan. Di dapat pakulong ka, katulad ni Pedro, katulad ni Pablo. Ayan. Lita Corsiga, tama po. Tama bro, Rodelio, wala iyang katulad. Ayan mga kapatid, ay ano tayo ngayon? Friday. Alam na ho natin, pag Sabado ay wala ho tayo. Sabi ni Brother Milano, matigas ang mukha. Ayan. Ayan. Sister Christine Joy, maraming salamat doon sa iyong paksa na nabigyan natin ng katwiran ayon sa kasulatan. So, sa kasulatan, ang tingin sa puso, hindi sa panlabas. Sa reliyon, panlabas ang nakikita. Hindi ba? Inakailan, mag-aara ka, nakakotentay, para ano? Anong dahilan? Hindi po pwede yung ganitong bihis. Kasi pagka ganito yung bihis mo, hindi ka makakapag-attract ng tao. Nakita ninyo, sa Seventh-day Adventist, puro mga nakakotentay, nakakurbata, naka-Amerikana. Magaganda ang bihis. Bakit anong dahilan? Hindi ka makakakuha ng tao. Hindi ba? Sa mga ehento, pinag-aaralan yan, ha? Sa mga ehento, kinakailangan bisti ka. Kinakailangan may PR ka. Ayan, panlaman yan, ha? Panlaman. Kinakailangan may bihis ka. Bagong liko. Natural naman yun. Dapat ka maligo. Nakakotentay, maganda ang pantalon. Kung ikaw ay lalaki, maganda ang bihis pagka ikaw babae. Hindi ba? Kasi isa na yun sa tinitingnan eh. Hindi ba? Sa bagay, si Mr. Narrator hindi nga nakita eh. Hindi nga nakikita. Ang daming naging subscriber eh. Hindi ba? Ayan mga kapatid. So bukas ay wala po tayo. Sabado po. Sa Sunday na po ulit tayo magkikita-kita kung loloobin. Ano po? 25 po yung ating viewers, 10 yung ating thumbs up. Nakagamit na po tayo ng 1 oras, 24 na minuto, 31 segundos. Ayan. Milan Mali, hindi nasabay ang salita at buka ng bibig mo bro. Mahina na naman ang signal mo, pero na rin. Kesa naman magputol gaya na kahapon. Sige po, at tayo po ay mamamaalam na. Sa ating mga kapatid, around po ako. Brad Christopher Perez, love you too bro. Vivian Mana, Cristina Juarez, Wilfred Bedes, Edmundo Umali, Ricardo Quaresma, Alberto Cado,
Sister Gina Macoco, Miliano Umali Jr., Ronaldo Mendoza, Nino Dimitriar, Reverisa Shirley, Joel Suela, Lori Calderon, Arnold Macoco, ayun. Rodelio Nava, Rosly Bandoho, Shirley Abrera, Sister Chris Junker, Sebastian Juarez, Randy Llano, Bradnell Umali, Bal Aquino, sabi ni Sister Rosly Bandoho, salamat kay Abay Hawa, sa iyo Brad, happy weekend po sa lahat, we love you all. Cristina Juarez, magandang gabi po kay Abay Hawa, salamat po sa aral na pakinggan natin, salamat Brad Eman. Joel Suela, opo, naka-Amerikana ako, pag nagsisimba, tapos puro chicks lang dati. Ayan. So, muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa ating mga kapatiran na nakasama natin sa live. Doon sa mga kapatid natin, yung mga unknown viewers po, maraming pong salamat sa inyo lahat, sa lahat na nag-thumbs up. Sa ating mga subscribers, maraming pong salamat. At sa lahat po ng patuloy na nakikinig sa maliit na channel nito at nanonood. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Muli po, maraming salamat.